Kumakaway na naman. Charlie, nandito tayo sa Jimenez Misamis Occidental at nandito tayo sa garden ni Edok or garden ni Dad. Maliit lang naman siya, pero ganda ng tanim ni Dad. Medyo kinakabahan ako dahil baka may baki or frog. Takot ako sa frog. So, bilisan lang natin tong vlog na to. So, nandito, mga snail lang naman. So, may eggplant dyan. Tapos, meron siyang bunga dun. Oh! Uy, kakaiba yung itsura yung talong. Pabilog siya. Oh my gosh, meron pa nakasayad sa floor. Yung bunga nung eggplant, hindi siya yung pahaba. Bilog. Literal siya na eggplant, men. Literal na eggplant yung eggplant. Tan, tan, tanan. You may kiss the bride. So, meron tayo ditong naka-raised bed na lettuce. Mga lettuce yata to, mga loose leaf na lettuce. Parang last week or mga 4 days ago, nakikita ko nagdudut si Dad dito ng mga tanim niyang lettuce. So, yan, mukhang mga 2 weeks siguro to. Malaki na to or 3 weeks. Ang sabi sa internet, dahil nag-alaga ako dati ng basil, maganda raw katabi ng basil ay tomatoes. So, meron tayong basil dito, tapos meron tayong tomatoes doon. Parang, hindi ko alam kung cherry tomatoes to, pero since parang na-surpass na niya yung size ng cherry tomatoes, mukhang normal na Philippine tomatoes siya. Alam mo yung mga nilalagay sa ensalada, ganong size yun. Meron tayong spring onions rito, so hindi ko na kailangan bumili ng spring onions. Naka-raised bed rin yung arugula. Actually, nung pagdating namin dito, mga 1 month ago, sobrang dami, as in, ang daming ganun, dako na yung leaves. Nung pagdating namin, nag-harvest si Luis. Ang goal na lang rito is, i-mature yung mga leaves ng arugula, tas hanggang sa makaproduce siya ng flower, to seeds, tapos tatanim na lang ulit ni Dad yung seeds galing dito. Tan-tanan! Tan-tan-tanan! Hindi ko alam bakit may kulambu to, pero mukhang young pa tong mga nakatanim rito ng mga wansoy. Sa palengke dito, parang na out of stock yung wansoy. So, saan ginagamit yung wansoy? Sa salsa. Pwede rin to sa sa pancit. Masarap rin siya. Ito, may makeshift na raised bed si Dado. Gamit yung takip ng electric fan. Nilagyan lang yan ng net, tapos soil, tapos yan. Nung nag-harvest ako ng wansoy para do sa salsa namin, nilagay ko lang sa ilalim yata. Ako yata naglagay ng ganito sa ilalim o si Dad. So far, wala pa namang frog. Kaya kailangan natin matapos yung video na to dahil... Lalabas na yung frog! Random places, may accent na spring onion si Dad. Dito sa taas, nakapat yung mga ginger. Hilera yan ng ginger. So dito, may to? Hindi ko alam to. Thai basil. Oh, Thai basil. Ito ang sweet basil, men. Yan ang sweet basil. Itong Thai basil, kita mo yung difference? Gulat ako, laki. Alam ko kaka-harvest lang namin ng mustasa, pero may mustasa pa rito. Oo nga gulat ako, laki ng mustasa Tapos ito, oh my gosh! Arte. Oh my gosh! Mas matangkad pa sa akin yung okra. So anyway, ito yung itsura ng yung okra. Color purple or dark red. Look hindi ako nilalam mo kasi grabe yung pahid ko ng off-lotion dito. Bago ko nag-shoot dito. Ito raw bush sitaw. Grabe. Ganda nung pagka-checker di Dad dito So dito tayo, pasok pa tayo dito. 10 na paso ng bush sitaw. Ito, meron tayong isang tubig galon na tanglad. Tapos ito, mukhang bell pepper to. Tapos ito yung lemon. Tignan mo may thorns siya. Dito natusok kanini. May mga thorns yung okra dyan. Late niya pero bunga late ng plant. Saka ito yung mustasa, men. Ganito itsura ng kahit anong mga leafy plants na nakakain. Pag hinayaan mo siyang mag-grow at iwanan mo siyang mag-mature, tapos maglalabas siya ng mga gantong parang weeds na sa taas. Tapos magpo-produce yan ng flower, tapos magpo-produce yan ng seeds. Tapos dun yung evolution ng pagpaparami niya. Para hindi ka bilhin ng seeds. Pero nakakaingit talaga yung mga garden na ganito. Sobrang fulfilling kapag nag-harvest ka ng sarili mong tanim. Sana makagawa rin ako ng ganitong kaliit na garden. Kahit sobrang liit lang ng garden, pero sobrang daming tanim, saka sobrang daming, ang dami. Madami siya kahit maliit. Yun lang yung point ko.
Thank you sa pagnanood. Nandito tayo sa Jimenez Misamis Occidental. Thank you. Bye-bye.